Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Paumanhin po sa mga kasama natin through social media na sa side po yung view natin ng altar dahil may ginagawa po sa gitna. May scaffolding po. Pasensya na po. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pakidasal po natin, isama sa panalangin ang mga kasama natin sa misa ngayon, ang mga may sakit din, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pag-asalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal
nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtuyo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus,
sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak dahil sasamahan tayo ng ating mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang sa tulong at awa ng Diyos ay maging maayos muli ang lahat. Umibig na po ba kayo? Kung oo po ang sagot ninyo, nakakasigurado po ba kayo na umibig na talaga kayo? Dahil kinilig kayo? Dahil naging masaya kayo? Dahil may maganda kayong memories asama ng minahal ninyo at minahal din kayo? Ganun po ba? At yun lang po ba? Yun lang po ba ang patunay para masabi nating tayo ay nagmahal ng totoo? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo at ang 3 beses na pagtatanong ni Kristo kay Pedro, iniibig mo ba ako? At 3 beses din namang pag-oo ni Pedro kay Kristo, iniibig ko po kayo. 3 beses din na sinabi ng Panginoon kay Pedro, pakanin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Pero sa huli, meron siyang idinagdag na kakaiba. Kasi ang sabi ni Kristo dito kay Pedro ay ito, pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Good thing, ito ay pinaliwanag na sa atin ni San Juan. Ito raw kasi ay sinabi ni Kristo kay Pedro para ipahiwatig kung papaano siya balang araw mapaparangalan ito sa pamamagitan ng kamatayan ni Pedro. But brothers and sisters, in this text, alam po ninyo ang very striking para sa akin ay yung mga salitang sinabi kay Pedro ni Kristo. Dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. O hindi ba ang pinag-uusapan ay pag-ibig? 3 beses nagtanong si Kristo kay Pedro, ako ba ay yung iniibig? 3 beses din lang sagot ni Pedro ay affirmative. Sa huli, ito ang sinabi, dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig. Hindi kaya sinasabi ni Kristo kay Pedro noon at sa atin na rin na umiibig sa Panginoon ngayon, yun ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig. Ang tunay na pag-ibig ay magdadala sa iyo, sa atin, sa lugar na hindi natin gusto o ibig. Ang halimbawa po niyan ay, siyempre una si Pedro, sangayon sa ating narinig na ebanghelyo. Sinabi dito kung papaano mamamatay balang araw. Actually, hindi lang mamamatay, papatayin balang araw si Pedro. Sige nga, sino po sa atin dito ang gusto ng mamatay? Taas nga ang kamay. Much more. And even worse. Sino sa atin dito ang gustong patayin siya? Ha? Si Kibuloy nga na self-proclaimed na appointed Son of God, na nagsasabing ang lindol ay kaya niyang mapastop. Hindi ngayon mahanap-hanap. Hindi mo naman malaman kung bakit. Pero hindi rin naman siya nagpapahanap. Sabi niya, hindi naman dahil sa kaso niya. Aharapin niya yon, kundi dahil nag-aalala siya sa buhay niya. Imagine, kahit ang appointed Son of God, natatakot mamatay o natatakot mapatay. Anyway, wala naman talagang matinong tao na gustong mamatay o mapatay. Ganon si Pedro. Kung merong isang lugar na hindi niya ibig na dalhin siya, kamatayan. Pero darating ang pagkakataon na padadala siya sa lugar na ito kahit di niya ibig dahil ang Panginoon ay kanyang iniibig. Ang ikalawang halimbawa natin ay si San Pablo sa ating unang pagbasa. Bagamat nandun, mafe-feel natin, masesense natin, ang excitement niya na siya'y mapupunta na ng Roma, ma-excite pa ba naman siya? Kapag dumating na ang pagkakataong, alam niyang sa Roma ay papatay na siya. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa mga naunang mga readings, kung nagsisimba po kayo araw-araw, nakarugtong ng ating first reading ngayon, may mga pagkakataong umiiwas si Pablo sa karahasan. Nandong sinabi niya sa mga Romano, Roman citizen siya. Nandong sabihin niya sa mga Pariseo, Pariseo din naman siya, upang makaligtas
sa galit nila. Sapagkat sino ba naman ang gugustuhin patayin siya? Ganon din naman si Pablo. Pero darating ang pagkakataon na padadala siya sa lugar na hindi niya ibig sa kamatayan. Dahil ang Panginoon ay iniibig niya ng totohanan. Ang pinakamagandang halimbawa though ay si Kristo. Sige nga. Si Kristo ay nasa langit, pumunta dito sa lupa. Ikaw ba naman maginhawa ka sa langit, pupunta ka ng lupa? Hindi naman siguro kalabisang sabihin na kung may ibang paraan lang upang iligtas tayo, sa paraang kalugod-lugod sa Diyos, hindi mo iibigin umalis sa langit at pumunta dito sa daigdig. Mas lalong hindi mo rin iibigin na mamatay ka. Hindi nga ba't sa ilang mga pagkakataon, iniwasan ni Kristo ang kamatayan sapagkat hindi pa niya oras. Iniwasan niya yung mga tao na nagtatangkang itulak siya sa bangin para patayin. Yung mga otoridad na nagtatangka sa buhay niya, umalis siya. At sa hardin ng Getsemane, o hindi ba't ipinakiusap niya sa Ama, kung maaari po sana'y ialis sa akin ang kalis ng paghirap nito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. John 3:16. Yun ang buod nun eh. Kahit na siya'y napakamakapangyarihan at kahit na hindi karapat-dapat na patawan siya ng parusang kamatayan, kahit paayaw niya kung tutuusin lang. Sapagkat siya'y natatakot din naman, padadala pa rin ang Panginoon pagdating ng oras niya o araw niya ng kamatayan niya sa lugar na hindi niya ibig. Sapagkat ang Diyos Ama at tayo ay Kanyang iniibig. Ganon ang tunay na pag-ibig. Dadalhin ka at padadala ka naman sa lugar, sa sitwasyon, at sa gawain na hindi mo ibig. Pero padadala ka nga dahil mahal mo ang iyong iniibig. Teka ha, baka naman isipin ng ibang tiyan ay ganito na. Baka sabihin ng isang lalaki sa kanyang girlfriend, "Oh, nakirinig mo si Father. Kung ako ay yung iniibig, padadala ka sa akin kahit sa lugar na hindi mo ibig. Mamaya, magsogo tayo." Hindi ganon. Maayos kayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay tamang pag-ibig, makakristiyanong pag-ibig katulad ng sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13. Makakristyano at tamang pag-ibig. Yun ang tinutukoy nating pag-ibig. Doon ka padadala lamang sa mga lugar kahit hindi mo ibig. Kailan ba ako naka-encounter ng isang lalaki na bumili ng mamahaling engagement ring para sa kanyang iniibig? At dahil mahal, sabi niya talaga, todo na to, Father. Ayoko namang sirain yung moment niya sapagkat tuwan-tuwa siya, pero sa loob-loob ko lang, doon ba nasusukat ang tunay na pagmamahal? Sa pagbili ng isang bagay na kaya mo naman at gusto mo naman? Hindi kaya ang tunay na pagmamahal na todo talaga ay yung gawin mo ang isang bagay, kayanin mo ang isang bagay, kahit na hindi mo ito gusto, hindi mo ito kaya. Pero gugustuhin mo at kakayanin mo dahil totoo ang pagmamahal mo. Halimbawa na lang kapag kahit pagod ka na sa trabaho, pag uwi mo, kakausapin mo pa rin ang asawa mo, makikipaglaro ka pa rin sa mga anak mo. Kung kahit pagod ka na sa pag-aaral, pag uwi mo at magre-review ka pa, ay tutulong ka pa rin sa mga magulang mo. Kung kahit nasaktan ka ng asawa mo, nakukulitan ka sa mga anak mo, nahihirapan ka sa kapatid mo o sa kapwa mo, ay uunawain. Mamahalin mo pa rin ito. Kung kahit na hindi mo trabaho, ay gagawin mo dahil nagmamalasakit ka sa ibang tao. O kahit wala kang napapala, ay maglilingkod ka pa rin in their own terms pa. Meaning, maglilingkod ka sa paraan at sa kung kailan dapat kang maglingkod at hindi sa kung anong paraan at sa kung kailan mo gustong maglingkod. Ganon ang tunay na pagmamahal. Yung dadalhin ka at padadala ka naman sa lugar, sa sitwasyon at sa gawain na hindi mo ibig. Kasi ikaw nga ay umiibig. Kaya hanggat hindi ka nasasaktan, hanggat hindi ka nahihirapan, hanggat di mo ginagawa yung mga bagay na ayaw mo at di mo nakasanayan, huwag mong sabihing tunay kang nagmamahal. Di ba for better, for worse nga? Hindi naman for better lang. For richer, for poorer nga, di ba? Hindi naman for richer lang. At yan ay applicable, hindi lamang para sa mga mag-asawa. Applicable din yan sa lahat, sapagkat ang lahat, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na ang daming nag-iiwanan, naglolokohan, pinababayaan ang minamahal,
Halos lahat tayo nangangailangan ng ganyang uri ng pagmamahal. Yung bang pagmamahal na hindi lamang isang damdaming paminsan-minsan lamang ini-enjoy at nararamdaman, kundi isang desisyon din na kahit mahirap ay paulit-ulit namang paninindigan. Again, ang dami ngayong nagmamahal, pero ang dami rin namang nag-end up sa hiwalayan. Ang dahilan ay dahil marami sa atin ang hindi tunay na nagmamahal. Marami sa atin ang nagmamahal lang according to our own terms. Hanggat gusto ko lang, hanggat gusto ko yung ginagawa mo, hanggat gusto ko yung pinapakita mo, at ito lang din ang kaya ko, ito lang din ang gusto ko. Ayun tayo eh. Kahit kapag ayaw na natin, kapag more than na sa naibigay natin ang hinihingi sa atin, ayaw na natin, nakikipaghiwalay na tayo. Ang masakit pa, may mga nakikipaghiwalay o nakipaghiwalay na magsasabi, nagmahal siya, nagmahal sila, pero kung susuriin mo talaga, ang pagmamahal ay binigay nila, kulang na kulang. Mas minahal nila ang sarili nila kaysa sa taong dapat ay minahal nila. Mas ginusto nilang tumanggap kaysa magbigay. Mas naging selfish sila sa pagmamahal kaysa maging selfless na magmahal. Kaya sa misang ito ay pagdasal natin na tayo rin ay makapagmahal ng totoo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ngayon, kung dahil sa pagmamahal na ito ay nahihirapan na tayo, nasasaktan na tayo, huwag po tayong mag-alala. Nothing is wrong with us. Nagmamahal lang tayong talaga. Ganun talaga ang tunay na nagmamahal. Dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig. Pero iibigin mo na rin dahil sa Diyos at sa tao na iyong iniibig. Again, huwag tayong mag-alala. Nothing is wrong with us. Sapagkat sumusunod lang tayo sa Panginoon na nagsabing magmahal tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin. Hence, mahirapan man tayo, masakatan man tayo, alam nating tama ang ginagawa natin at may tulong mula sa Panginoon natin na gagawin din naman ng lahat para makapagmahal tayo tulad niya ng tapat at ganap. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di dahil alam niya ang pinagdaraanan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong magmahal ng totoo. Kung minsan puro ako reklamo, bakit kulang ang pagmamahal na tinatanggap ko? Hindi ko iniisip o hindi ko inaamin na kulang din naman ang pagmamahal na binibigay ko. Panginoon, tulungan mo kong magmahal sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Una, ang mahalin ka ng buo. Ikalawa, ang mahalin ko ang kapwa ko kahit nahirapan ako, kahit nasasaktan ako, kahit ayaw ko na. Padala nawa ako ng malaya sa lugar na ayaw ko dahil nagmamahal ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan.
Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Dahil mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, nagpadala ang Diyos sa lugar kahit mahirap sa Kanya, kahit masakit para sa Kanya dahil mahal ka niya. Panghawakan mo yun, ha? Magkulang man ang iba sa pagmamahal sa iyo, huwag mong kakalimutan na minamahal ka ng Diyos. Totoong pagmamahal niya sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamting ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay angin sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilungkati ng dating pagkaalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Ay sapat. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dukhaman ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya, na hantong ay payapa at may galap, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging ngawin ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdalisay mo sa amin at sa pakikinabang na ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pag-asalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad.
Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong tunay na nagmamahal. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our ways. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our